Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin nag-warning na, nako po, PBBM nagdasal na, alyansa mananalo. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muli natin ang mga nagtetrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At ito nga mga kababayan, unahin na po natin to. Ito. Itong Makabayan Black, no, mga karbi natin, just in, Makabayan Black humingi ng tulong sa COMELEC upang kasuhan ang nagpapakalat or ang nagpakalat na sila ay disqualified. Nako po. Yan mga kababayan, ha. Humingi ng tulong ang Makabayan Black sa COMELEC upang masampahan ng kasong kriminal ang taong nasa likod ng pagpapakalat ng balita na diskwalipikado na umano ang Bayan Muna Party List. Yan mga kababayan. Kailangan pa, eto ha, kailangan pa bang i-disqualify yan? Mukhang hindi na kayo susuportahan ng taong bayan no? Dahil lantad na po kayo, ang inyong kulay ay bistado na po ng taong bayan. Kayong mga Makabayan Black, no? Kahit anong gawin ninyo, well, anyway, tingnan po natin mamaya. May resulta naman yan mamaya, no? Sa lahat po ng hindi pa po bumoto, yan, ito. Nakaboto na po tayo mga kabayan at ito po. Duterte plus 2 mga karibin natin, wag niyo pong kalimutan, alright? At iwasan niyo pong iboto itong Makabayan Black mga kabayan. Masisira tayo dito sa Makabayan Black na ito. Well, anyway, ano po ang inyong reaction dyan? Dapat pa ba silang i-disqualified or let it be, no? Mga kababayan, alright? Ito, pasadahan din po natin ito si Lito Lapid mga kababayan. Kung yung iba, kung yung Makabayan Black po ay talagang medyo concerned, no? Sila sa kanilang pagka-disqualified or yung isyong disqualification, eto naman po, mga kababayan, si Senator Lito Lapid, senador pala ito ngayon, senatorial candidate Lito Lapid umaasang mananalo ngayong eleksyon upang maipagpatuloy niya ang kanyang nasimulan sa Senado. Nako po. May nasimulan pala ito si Lito Lapid, mga kababayan. Akala ko kasi nung una, hindi po ito senador, mga karibin natin, no? Nung nangampanya na, abay, senador pala ito, re-electionist, mga kababayan. Ayon po sa kanya, umaasa siyang mananalo dahil para may pagpatuloy ang kanyang nasimulan. Nako, ilang taong ka na sa Senado, puro ka lang simula ng simula, di ba? Itong mga ganito, ganyan naman talaga, di ba? Itong mga senador na ito, para maipagpatuloy yung nasimulan. Ang hirap sa inyo, puro lang kayo simula, hindi nyo na tinatapos yung inyong mga, ewan ko kung anong gusto nyo gawin, di ba? O kung meron man kayong ginagawa, kasi parang naririnig lang namin ang pangalang Lito Lapid kapag eleksyon. Pero kapag pagkatapos ng eleksyon, no? Sabi nga ni Sir Badong Arateles, membro po si Senator Lito Lapid, no? Ng Committee de Silencio, no? Masyado pong tahimik at wala kang maririnig, no? Kay Lito Lapid pag nanalo na. Paano ka pa iboboto ng taong bayan kung wala man lang maririnig sa iyo? 'Di ba? Walang naririnig sa iyo, ibig sabihin pass lang muna tayo diyan, pass. No? Gaya po ng Tingog Party List, ini-endorse po ni sino tong babae na ito? Ni yung sumikat na babae na madaldal rin. Jam Magno, no? Sabi po na nag-comment doon pass muna kami. Pass muna kami, Jam. O pass din po kami dito kay Senator Lito Lapid, mga kababayan. Alright? Okay, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po at ito.
PBBM ballot glitch. Nako, mismong si President Bongbong Marcos Jr. naka-experience ng ballot glitch. Sabi po dito, stop the count, it's jam. Na-jam daw. President arrive at or in style Bataca City early morning, looking composed, presidential serene, no? Ayan, pero ang pinupoint out ko dito mga karibin natin, nagka-glitch po mismong balot ni President Bongbong Marcos Jr. Nung una po ay hindi pumapasok or hindi binabasa, no? Pero sa kalaunan ay naipasok din mga kababayan. So, ibig sabihin lang nito, if the President experience it, hindi po malabong ma-experience din po ng ating mga kababayan, no, sa iba't ibang dako ng ating bansa na bumoboto ngayon. Actually, na-experience namin kanina yan, pero hindi po yung sa akin, no, yung sa kasamahan ko po, no. Hindi po talaga binasa. At sinabi po ay ilalagay na lang po sa minutes. Ilalagay na lang daw po sa minutes nila yung balot na yon, no. Alright. Ano pong inyong opinion dyan na mismong presidente ay nagkakaroon ng glitch sa pagboto? Ibig sabihin lang nito mga kabayan, no? Is it really secured? Tanong lang po natin kung secured ba, though it's having glitch mga karubin natin. Yung iba nga, eto buti lang napansin ko kanina mga kabayan nung bumoto ako. Yung iba hindi na po tinitingnan yung kanilang resibo. Dinidiretso na lang po doon, hinuhulog na lang. Pero yung akin po, sabi ko, tingnan ko, sir, pwede ko bang tingnan yung resibo ko kung yun ba talaga ang binoto ko? Buti na lang, pagtingin ko mga kabayan, yun po, nandun po yung mga binoto ko. Ito sa taas, nandoon po sila. Yung iba, ayaw nang tingnan. As long as pumasok na doon yung kanilang nasyidan, pag nalagyan na po ng tinta yung kanilang hintuturo, ay lumalabas na agad mga kababayan. Mali po yun, no? Dapat antayin po natin at kung pwede tingnan at suriin, no? Nandyan po yan sa steps ng how to vote mga kababayan natin, no? Step number 5 yata yan, na suriin, no, yung inyong resibo, no mga kababayan. Alright? Ito. Pasadahan din po natin ang balitang ito. Nako talaga, itong COMELEC. Yan, si George Garcia. Mang-aaresto tayo ng mga tao kahit walang warrant of arrest. Ang ating instruction sa PNP bilang aming deputized agent ay kinakailangan pigilan natin ang pamimili ng boto. Mang-aresto tayo ng mga tao kahit walang warrant of arrest sapagkat yan ay tahasang krimen na ginagawa sa ating harapan. Ewan ko lang kung nagbubulag-bulagan lang ang COMELEC sa ginagawa po ng mga politiko. Bulag ka ba COMELEC or talagang ayaw mo lang tingnan ang nangyayari sa ating society, no? Especially dito po ngayon sa panahon ng eleksyon. Hindi ako naniniwalang hindi alam ng COMELEC, no, ang vote buying. Kasi dito sa amin mga kababayan, maging dyan po sa inyo, yung mga pulis, no, alam na po nila, pumupunta sa bahay ng isang kapitan or sino man, di ba? Pumupunta po doon at doon na. Pero yung mga pulis, nakita ko nga kahapon, dumadaan lang, wala man lang kibo. Sasabihin mo, mang-aresto ng kahit walang warrant of arrest. Sige nga, mag-sample nga kayo mga kababayan, no? Lalo na po itong si George Garcia. Alright, ano po ang inyong opinion dyan mga karibin natin? I-comment nyo na lang. At ito pa, President Bongbong Marcos Jr. nagdasal pagkatapos bumoto. Yan, kasama po si former First Lady Imelda Marcos. Yan o, nagdasal po ang pamilyang Marcos, mga kababayan, after po nilang bumoto. Ano kaya ang ipinagdarasal nila, no? Na manalo ang alyansa. O kaya nga nasabi ko dito, alyansa panalo na. Gusto kong itanong kung mananalo ba ang alyansa dahil baka dinggin ng Panginoon ang prayer ni PBBM na manalo ang alyansa. Nako po, mga kababayan. Alright?
Nako, dapat lang siguro talagang magdasal sila. Kasi kapag hindi po nanalo ang alyansa at nanalo po ang Duterte plus 2, nako mga kababayan, medyo masakit po, no? Masakit po sa kanilang kalooban at hindi lang yon. Malamang sa malamang magbabago po ang sistema, no, natin mga kababayan. That's why doon po sa hindi pa nakaboto mga karbi natin ito, Duterte plus 2, birahan nyo na mga kababayan, i-shade nyo na, para at least magkaroon po tayo ng totoong pagbabago diyan po sa Senado at maging sa Kongreso, yung mga yung mga hindi po pumirma doon sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte, iboto nyo na naman po yun. At pero doon naman po sa mga pumirma ng impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte, abay, alam niyo po ang inyong gagawin, lalong-lalo na po si Tambaluslos. Alright? Alright mga karbi natin, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At eto na, pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Eto na po. Pag-usapan natin ngayon ang collective action ng 5 kinasuhan ni Senator Amy tungkol sa pag-aresto kay PRRD. 2 Secretary Rimulya, 2 General Marbel Entore at saka isang Ambassador Lacanilaw. Okay. Lumalabas ngayon, medyo nahihirapan sila sa pagsagot yung pag-submit ng counter affidavit. At nag-meeting muna sila. Pero ng meeting, napagkaisa na mag-request sila ng 10 days extension. Okay, pakinggan muna natin itong balita ng UNTV tungkol sa meeting nila. Pulong si Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya sa iba pang respondent sa kaso isinampa sa Office of the Ombudsman kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa kalihim, ipinatawag niya ang mga ito upang makapag-usap patungkol sa legalidad ng kaso at kung paano nila ipagtatanggol ang kanilang sarili. Itong Martes, inatasan ng Ombudsman si Rimulya at ang iba pang opisyal ng pamahalaan na sagutin ang report na isinumiti ni Senator Amy Marcos wala sa pagdinig ng senador. Sa report, sinabi nitong posibleng masampahan ng kasong kriminal at administratibo si Rimulya dahil sa nangyari sa dating Pangulo. Magigipagpulong si Justice Secretary Jesus. So, lumalabas, tapos na yung meeting nilang 5 at ito, meron na silang pahayag. Ito, sa post ng Batas PH, 20 minutes ago. Bago-bago pa, napasahin ko. We might have to get an extension kasi 10 days is not enough. So, extension. Yung normal period data is 10 days. So, hindi nila kayang sagutin yung 10 days, kaya nagre-request sila ng another 10 days. Okay. So, basahin ko Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya on Friday, o ngayon, revealed that they are planning to ask the Office of the Ombudsman for an extension in filing their counter affidavit in connection with the criminal and administrative cases filed against them for arresting and surrendering former President Rodrigo Duterte to the International Criminal Court. In an ambush interview, Rimulya also said they will invoke the sub judice rule in their counter affidavit, saying the Supreme Court had already assumed jurisdiction over the issue as there is a pending petition for habeas corpus lodged by the Duterte siblings. Ito ang sabi ng Secretary. Sub judice siya Why? It is so hard to answer something that is sub judice, wala pa ngang determination ang Supreme Court sa nangyari. In criminal procedure, sub judice refers to the legal principle that bars both parties from publicly engaging in conversation about the case currently pending in court to avoid judges from pressure and influence. We just agreed that we'll just have one answer for all procedural issues. Aside from the other allegations that are individual, then we have an answer for everyone for the commonly held issues. The procedural issues, we will adopt a common answer. Yan po ang payag ng Secretary. Okay, so, una, pagbibigyan ba sila ng ombudsman? Sa tingin ko, opinion ko lang ito, pwede siguro
another 10 days. Why not? Sige, pagbigyan nyo. Sana mapagbigyan, ano? Para walang reklamo. Yung subjudice na sinasabi ng sekretary, hindi ako abogado. Kaya lang, ang alam kong subjudice, yung sa publiko, bawal yon. Ito, pinapasubmit ka ng ombudsman, hindi naman public yun. Kasi, document yun eh. Document, isasubmit mo. Hindi mo naman i-discuss kung yung So yan mga kababayan, humihingi po ng extension. Sa madalit sabi, no? Itong ipinapaliwanag po sa atin ni General Macanas ay humihingi po ng extension si DOJ Secretary Boying Rimulya para makapag-submit po sila ng counter affidavit, no, mga karibin natin, ng reklamo laban sa kanila. Doon po sa kanilang mga kagrupo na illegal na umaresto kay former President Duterte. Kung si General Macanas ay okay lang po sa kanya na bigyan po ng extension kahit pa daw 10 days para walang masabi, no? Para sa atin naman po mga kababayan, ng ating naman pong opinion ay bakit naman kailangan pa, no? To be fair with former President Duterte sa pag-aresto nila, na kahit nga, no, makita man lang yung kanyang anak na si Vice President Sara Duterte, kasi ang sinasabi niya, yan po ang aking attorney, abogado, papasukin nyo, hindi po pinapasok, no? Bakit hindi, para, di ba, para maging patas naman, kung doon nga kay former President Duterte, ginipit nila ng ginipit, di ba? Pero ngayon, sila naman po itong parang ginigipit ng ombudsman, and they are requesting for extension, mga kababayan. Ano po sa palagay ninyo? I-comment nyo na lang po ang inyong opinion, mga kababayan, para malaman po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko, magnanakaw.